So, sino yung susunod? Yung sumasampalataya ng tunay. So, yung pinapangalandakan niya, religion yun eh. Di ba? O, tingnan yun, sunod na talata. Verse 22. 22. Oh. Marami, by the way, medyo papalalain ko ng konti yung impact. When I say papalalain, hindi konti. Kaya hindi nakapagtataka, may mga simbahan umaapaw. I'm not condemning anyone. Kasi mangaral ka ng kabanalan, katotohanan, hindi popular yan. In fact, maraming ma-open sa preaching. At kung meron dahilan hindi na siya babalik, yun. And that explains kung bakit balang araw, marami sila. Bakit? Kasi hindi sila nakarinig ng tamang pangangaral. Hello? I'm not saying tayo lang yung nangangaral ng tamang pangangaral. No. Kaya nga, inumpisa ko kanina, ano yung motto natin? We preach nothing but the Bible. Nothing more, nothing less. Kung wala sa Biblia, di natin pinapangaral. Kung nasa Biblia, pinapangaral natin. Kahit pa masaktan. Yan. Ano yung pinangangalandakan niya? Nangaral kami sa pangalan niyo eh. Have we not prophesied in thy name? Naglingkod. Nangaral nga eh. Sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan. Ginamit yung kanyang pangalan. Pero hindi nangaral ayon sa katotohanan. Bakit? Kasi kung ayon sa katotohanan, baka sila yung una naligtas. Hindi nga ligtas eh. Pastor, paano mo na-check na hindi siya ligtas? Yun, in thy name have cast out devils. And in thy name have done many wonderful works. So pinakita niya yung history. Lord, alam ko Christian ako kasi. Sinabi niya lahat ng mga basihan niya. Hindi yun yung basihan ng Lord eh. Ano yung basihan ng Lord? Verse 21. Kung sumunod ka sa kanyang kalooban. Hello? Ano yung sumunod na talata? 23, ina. Ito, masakit. Bakit ito masakit? Kasi, dun sa sinabi niya, ang ina-expect niya sagot, ay, sorry, hindi kita namukaan. Ay, sorry, nakalimutan ko. Ay, sorry, nagkamali ako. Hindi. Ipinaalala niya sa Lord. In fact, medyo papalalain ko ng konti yung sitwasyon. Pinamumukha niya sa Lord. Pinaglingkor kita, makalimutan mo ako. Di mo ba naalala na ito yung ginawa ko? Pinaalala niya yung mga pinaggagawa niya sa kanyang relihiyon. So, hindi lahat ng ginagawa sa relihiyon ay paglilingkod. Kasi pwedeng ginagawa mo lang. Tama? Bakit ko ginamit yung salitang recognition? Kasi, obviously, sa pagkakataong ito, hindi nila nakuha yun. Bagamat pinaalala nila, ginawa ko to. Nirecognize ba ng Lord yung lahat ng pinagagawa? Hindi. Bakit? Anong sagot? Then will I profess unto them. Bakit them? Plural. Bakit? Kasi many. So, saan ka pa? Doon sa marami, sa konti.
Of course, we're not comparing numbers. But we are trying to see the literal sense of what is happening. Bakit popular at bakit dinudumog, bakit dinadagsa ang karamihang gawain. I'm not justifying na okay lang maging konti. No. Kasi ang paniniwala ko, yung mga maliligtas, ang Diyos ang nagligtas, hindi tao. Kung meron mang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, ang Diyos ang pinaglilingkuran, hindi ang tao. Kaya hindi porket konti tayo, hindi masyado popular ang gawain natin. Hindi, kasi hindi naman yung mahalaga eh. Then will I say unto them, I never knew you. I-recognize ba sila ng Lord? Hindi nga ni-recognize yung naglilingkod eh. Sa kaligtasan pa. I never knew you. At ididikit ko yan. Kaya nga napakalagan itong message na ito. Bakit? Kasi maraming nang babaliwala, yan yung tatanggapin. Kilala ba kita? Papalalayin ko na naman. Sino ka? Ipaliwanag mo pa ko, saan kang grupo? Yung grupo na ganito, yun na. Pinakamalaki yung ministry namin. I don't care, sabi ng Lord. I never knew you. May mas mahalaga pa ba dyan? Wala na. Kaya ngayong umaga, tanungin natin sarili, do I know God? Kasi if I really know God, it must begin with the question na, does God know me? Kasi baka balang araw, sabihin ng Lord, I never knew you. Kanino ko bang anak? Naalala ko nung nag-Alzheimer na yung lola ko, huling dalaw niya dito sa Pilipinas, nagmamano yung mga apo. Lahat ng mga apong dumaan sa harap niya, tinatanong niya, sino ka ba? Naku, nag-iiyakan yung mga anak ko. Hindi ako kilala ng nanay. Doon namin pinaliwanag, may sakit si nanay. May Alzheimer yung lola ko. Ang sakit na hindi ka maalala. Ito, hindi naman sa nakalimutan lang. Hindi talaga kilala. Tanong, ang alam nung may katawan, kilala siya. Paano mo tatanggapin yung I never knew you? Never! Ibig sabihin, kahit kailan, hindi kita kilala. I never knew you. Ito, masakit. Gusto mo pumasok, hindi ka na pinapasok, tinaboy ka pa. Bakit tinaboy? Hindi alis eh. Gusto nga niya pumasok eh. Kasi sino ang ayaw sa langit? Di ba? Pero ang tanong, lahat ba papasok ng langit? Yun. Yun lang. Alam niyo kung sino yung hindi i-recognize ng Lord? Yung depart from me. Anong katangian nila? Bakit sila hindi i-recognize? Hindi sila ni-recognize kasi mali religion nila. Hindi. Hindi sila ni-recognize kasi hindi nila ni-recognize ang Lordship and Godship ni Christ. Kasi kung ni-recognize nila yung Godship ni Christ, yung Lordship ni Christ, nagpasakop sila, sumunod sila sa kanyang. So obviously, ito yung mga taong hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahalaga ba ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? You tell me. You tell me. Yung ba yung nagligtas sa kanila? Hindi. Pero yung nagpatunay, naligtas sila. Kasi yung hindi sumusunod, pinatunayan lang nila, hindi nila kinilala ang Diyos. Hello? I never knew you. Hindi kinilala. Bakit? Kasi to begin with, hindi rin nila kinilala ang Diyos.
Bagamat naglingkod sila sa Diyos. Bakit mo nasabi yung pastor? Kasi yung buhay nila punong-puno ng yun. Ano yung kanilang ginagawa? Bukod doon sa paglilingkod nila, kuno? Namumuhay sa kasalanan. Kamalaga ba yung pagbabago, pagsisisi? You tell me. Kasi habang nabubuhay tayo rin sa mundo, nagkakasala tayo. Pero sino yung mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya tuwing magko-communion tayo, taos ang puso niyan sa pagsisisi, pagtitika. Bago ka magsusubo, sinigurado mo na napatawad ka. Kasi every time manghingi ka ng tawad, ano yung pangako? Ikaw ay patatawarin at kaya napakalaga. Ako sa gabi, palagi ang prayer ko, Lord, linisin mo ako sa lahat ng kasalanan. Kasi baka hindi na ako magising eh. May kasalanan hindi napatawad. Tuwing communion, kapatid, binibigyan tayo ng enough time to make a choice. Iiwanan ko ba to o patuloy kong hahawakan ito? Maraming pupunta ng impyerno, ayaw bumiting. Tingnan nyo, 2 Thessalonians. By the way, sa Matthew 7 tayo, di ba? 23. Nabasa ko na yung 23. Ayun, yun. Sunod na verse. 24. Tingnan nyo, ha? Ito, hindi ko madalas na pagko-connecta ito, pero this time, i-connect ko. Sino yung kikilalanin ng Lord? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Sino yung hindi kikilalanin ng Lord? Yung mga nagpatuloy sa kasalanan. Hello? May kasalanan ba sa buhay natin? Kailangan natin bitawan? Nabitawan mo na ba? Baka misislat ka. Kaya hindi mo maiwan. Seryoso ba to? Look at verse 24. Oh, ito. Nakikinig ka ba? Naintindihan mo? Tanong. Nasaan ka dito sa dalawa? Tingnan nyo. Whosoever heareth these sayings of mine, yan. Yan kayo. Nakikinig eh. And, sumusunod ba to o hindi? Sumusunod. Narinig niya eh. And do with them. Kanino hinalin tulad? I will liken him unto wise man. So, sino yung wise man? Nakapakinig. Sumunod. He shall be like unto a wise man which built his house upon a rock. Mamaya natin bibigyan ng kahulugan yung rock. Kasi kung tunay kang anak ni Diyos, ano man dumaan na bagyo, hindi ka matitinag. Next verse. The rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house. And it fell not. Why? For it was founded upon a rock. Kaya yung sinasabi natin madalas, si Kristo lang sapat na. Yun. Ano mang tindi ng pagsubok, hindi ka matitinag. Why? Kasi yung magaling mo? Hindi. Si Kristo nasa iyo. At ikaw na kay Kristo. Kaya ikaw ay matalino. Sa kabilang banda, may mga tao nakakapakinig, pero wala lang. Pasok dito, labas dito. Paglabas ng simbahan, ganun pa rin. Business as usual. Walang iiwanan, walang bibitawan.
Kapamilya eh. Tama. Pero yung pamilya niya, hindi sa Diyos. Kasi kung kapamilya ka ng Diyos, namumuhay ka sa katwiran. Kung ikaw namumuhay sa kasalanan, kaninong pamilya ka? Verse 26. Everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not. Nakapanginig. Siguro pagpalagay natin, nakonbig ito. Nanood. Nagalit. Yung iba, sa ganang kanila, hindi na ako babalik dyan. Walang ginawa yung pastor dyan, kundi pagalita kami. Walang ginawa yung pastor dyan, kundi patamaan kami. Totoo ba yun? Oo, may mga ganung comment eh. Sa akin, nagiging reaction ko, ano yung palita ko yung message ko? Pag-aangin ko? Huwag kong tamaan yung dapat tamaan? Kasi may mau-offend. Napakinggan. Pero imbis na sundin, hindi sumunod. Kaya, sino lang yung papasok sa karena ng langit? Yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Bakit? Kasi pagkatapos mapakinggan, sumunod. Ano sabi? He shall be likened unto a foolish man which built his house upon a sand. Next verse. The rain descended and floods came and the winds blew and beat upon that house. And it fell. Alam niyo kung ano yung isang test ng tunay na pananampalataya? Pagsubok. Yung mga hindi tunay, matatag ba sila? Matatag sila sa hindi nila pagkatinag sa kanilang kasalanan. Kaya nga, yun yung gagamitin sa kanila eh, laban sa kanila. Pinanindigan mo ang kasalanan mo, imbis sa pagsisiya mo, imbis sa bitawan at talikuran mo. Pinangalandakan mo pa. Papasok ba siya sa langit? Nasa mundo pa lang eh. Alam mo na kung saan siya pupunta eh. 2 Thessalonians chapter 1. Simulan mo sa verse 8, Ina. Para makuha natin yung context. Ay, verse 7 muna. Verse 7 pala. Sorry. 2 Thessalonians 1:7. Ayan. May bagyo ba? May tagbaha ba sa buhay Kristiyano? Oo naman. Ayan. And to you who are troubled. Kasi yung para ipangaral, pag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Hindi totoo yun. Kasi hindi na sabi ng Biblia. In this world, you shall have tribulation. And because of tribulation, we are troubled. Kaya yung mga namong problema, sabi ni Pablo, relax. Rest with us. Why? Kasi ito hinihintay natin. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Malapit na ba yan? Malapit na yan. Kung hindi nyo sineseryoso yan, hindi ko alam kung saan ka seryoso. Pero anytime yan, malapit na yan. Ilang kembot na lang yan. Ano ba nangyayari sa mundo? Hello? Kung hindi nyo ma-relate yung nangyayari sa mundo sa kung ano yung mangyayari sa atin bilang Kristiyano, misinformed ka. Kasi ito na yun, nasa huling araw na tayo.
Lumingon ka sa paligid, kitang-kita na lahat. Yung dating katabi mo, wala dyan. Yung dating mainit, malamig. Nasaan sila? Of course, hindi lahat wala rito. Wala na sa Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, aminin natin, hindi lahat mananatili. Na, mamaya, papakita ko. First John. Pero tingnan nyo. Next verse. Speaking of recognition, sino yung i-recognize ng Lord? Sino? Tingnan nyo. In flaming fire taking vengeance on them. Sino yung paghihigantihan? The word vengeance, by the way, ay paghihiganti. Ang Lord balang araw, bagamat He is a God of grace, He is a God of love, He is also a God of wrath. Maghihiganti. Kanino? Ito, specific. Kanino? To them that know not God. Sino yung hindi niya i-recognize balang araw? Those who did not recognize Him today. Narinig mo yung kanyang salita, narinig mo yung kanyang kalooban, binaliwala mo. As if there is no God. Sabi mo lang yan. So huwag kang magtaka kung balang araw hindi ka i-recognize kasi ngayon hindi mo siya nire-recognize. Yun yung ibig sabihin ng know not God. Hindi mo siya kinilala bilang Diyos. Hello? So speaking of recognition, do you want to be recognized? Tanong, are you recognizing Him now? Yun pala yun. Yun. Kaya kung balang araw isnabin ka, huwag ka magtaka. Kasi ang tagal mong inisnab siya. Hello? Sino yung hindi kikilalanin? Yung mga hindi kumilala. Those who know not God. And mahalaga ba yung pagsunod? Para maligtas? Hindi. Pero yan yung magpapatunay na ligtas ka. Bakit? Kasi yung paparusahan, yung hindi sumunod. Malinaw ba? Alam niyo, every time na-encounter ko itong mga talatang to, palagi kong tanong, naipaliwanag ko na ba ng maayos ito? Kasi kung merong dapat maging malinaw sa atin, ito. Kasi yung hindi pagsunod, palatandaan yun na hindi ka anak. Tama? Basta may mga anak din naman tayong hindi sumusunod eh. Oo, pero sa puso natin bilang magulang, wala tayong ibang hiniling kundi magbago siya at manumbalik siya. Tama? Habang nabubuhay. Ngayon, kung habang panahon, habang nabubuhay siya, wala siyang ibang susundin ko sarili niya, ipagkatiwala mo na siya sa Diyos. Kasi kung tunay siyang Kristiyano, babalik at babalik siya. Hello? Kumusta ka, kapatid? Kinikilala ba natin siya? At nakatitiyak ba tayo balang araw? Kikilalanin niya tayo? O baka tayo'y paghihigantihan? Take note of the word vengeance. Paghihigantihan. Bakit gagantihan Diyos? Binaliwala mo siya. Binastos mo siya. Hindi mo pinahalagahan yung mga salita niyang binigkas sa'yo. Kaya yung mga salitang narinig mo, babalik sa'yo balang araw. Pinagsisisi ka, sabi mo sa sarili mo, belat mo. Kaya yung tawag doon sa mga taong pupunta ng impyerno is corner. Bakit? Kasi hindi lang nila binastos ang Diyos. Hindi lang nila binaliwala ang Diyos. Winalang halaga nila ang Diyos. As if there is no God.
Di ba? The fool has said in his heart, no, God. Hanggang sa huli, yun yung dialogue ng fool. And yet, in-expect niya, papasok siya ng langit. asakapa.com.ph. Kuha ba? Kaya ito. Warning sa mga nagpapanggap. Titus chapter 1. Titus 1. Verse 15 and 16. Anak ka ba ng Diyos? Kristiyano ba talaga tayo? Kasi kung anak ka ng Diyos, pwede mong balikan yung panahon na una kang kumilala, una kang nakakilala, una mo siyang pinaniwalaan, yung una mo siyang hiningi na maghari sa buhay mo. Di ba? Yan yung history ng Christianity. Paano ka naging Christian? Nagkaroon ka ng personal encounter with the Lord. Hindi lang ito yung sumunod ka sa prayer, Lord, natanggap kita. Hindi. Ngayon, medyo hindi na ako masyado mag-emphasize doon sa personal prayer. Hindi na. Kasi speaking of personal relationship, nag-grow yan. Pwedeng nagsimula lang sa maliit na binhiya na hindi ka masyadong conscious. Pero may resulta yung maliit na binhi na yun. Nagkaroon ka ng ibang desire. At yun yung dahilan ko bakit gusto mo linggo-linggo nakakasimba ka. Bakit? Palatandaan na may nagsimulang relation. Nirecognize mo yung napakinggan mo, katotohanan. At na-recognize mo yung kahalagahan ng napakinggan mo. Kaya gusto mong mapakinggan pa. Yun ba yung history ng buhay natin? Yun yung dala, umat ka nandyan. Tama? Pero hindi doon nagtatapos yun. Kasi dapat lumalago ko ano yung natanggap natin. Pero may sinimulan. O, tignan nyo. To the pure, all things are pure. Tanong, sino yung pure? Sino? Yung lininis. Kailan tayo nagsimulang maging malinis? Kailan? Dapat may simula yun. Kailan? Nung una kang tumanggap. Kasi sa pagtanggap mo, kasama doon yung pagsisisi mo. Tama? Nagsisi ka na yung kasalanan. Yung nga yung umpisak, ba't ka nagbago? Kasi yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Tama? To the pure, all things are pure. But, kaya ito, Kristiyano ka man talaga? Kasi kung Kristiyano ka, luminis ka. Kasi may pinagsisihan ka. Pero naging Kristiyano ka, walang nabago sa'yo, to them that are defiled. Na hanggang ngayon, defiled ka pa rin. Let them be defiled. So, sino yung defiled? Dinuktungan. Kaninong karakteristik yung defiled? Unbelieving. Hindi pa sumampalataya. Hello? Posible ba yun? Posible. Pwedeng andiyan ka, pero hindi ka kasama dun sa lininis. Bakit? Kasi hanggang ngayon, andun ka sa kasalanan mo. Bakit ka nasa kasalanan pa rin? Kasi hindi ka sumampalataya. At yun yung dahilan kung bakit maraming nananatili sa kanilang kasalanan. Hindi nila maiwan. Remember Lot's wife. O, tingnan nyo. May malinis ba sa taong ito? Ano? Even their mind and their conscience is asa ka pa. Asa ka pa, nakasama siya. Pwede makiisa, pwede makisama. Pero kasama ba siya sa huling hantungan natin?
By the way, tatlo to Recognition. So, sino yung re-recognize ang Lord? Yung nag-recognize sa Kanya sa buhay na to. Malinaw ba? Huwag natin ipagkamali yun. Kasi maraming gustong pumasok ng langit balang araw, hindi makakapasok. Why? Napaka-obvious. Hindi na nire-recognize si Kristo ngayon.